Ano pa mo? Ito sa dahi na ano? Hipon. Maling. Yan, sige, dyan na lang. Diyan na lang sa butas na ano. Yan. Hindi, dadalhin namin dito mamaya. Piripit. Ang mga ganyan na nagbubuka ng buko. Para kalit sa amin. Para kalit yan. Para kalit. Ba't alam mo para kalit? Ha? Nakaw. Kasi walang itak. tapos tahimik yan, di ba? Nakita mo. Hindi maririnig. Hello po. Hello po. Welcome po sa DN Rhea Campsite Review. Welcome po ulit kayo. Ang campsite na i-review natin ngayon ay visit sa Dagat-dagatan. campsite. Ito ay nandito lang sa Cuyambay, Tanay Rizal. Inquire ka nga muna doon sa loob. Ha? Yan o, dagat-dagatan. Registration. Pagbayad. Magbabayad ba? Magbayad na doon. Hindi magkano? 550. 550 per ano. Per couple, 550. Bali, 250 ang overnight fee and 50 pesos ang tent pitching sa regular size na tent. Ayan, mayroon dito mga silog-silog na oh. Pag na. Ikaw naman ililibre ko. Kulang daw. Ako ang nilibre sa ano doon sa parking eh. Sila? Makay. Pwede ba din sa'yo ngayon? Ayan. Ang 50? Ayun din. Hindi na. Okay na. Binali ako naman sa parking. Yeah. Bali, 6 kami. Ang binayaran namin ay 1,650.
1,650. Sipot. Katatapos lang namin mag-set up. Nandyan yung kay Makoy. Ito yung kay Inso. Nakamotor siya pero nag-tent siya ngayon. At ito sa amin. Ayan. Dala namin ngayon ay Nature Hike P-Series 2P. Ayan. May tarp kami. Ilagay kami tarp. Dahil hindi pa bumababa yung araw. 11 na kami nakarating. 12. Ayan, si Makoy din nag-tarp. At tanaw namin ang lake. Man-made lake doon sa baba. Ito yung bandang ibabaw ng dagat-dagatan. 3 years ago nakapag-camping na kami rito. Actually hindi camping, glamping, dahil hindi pa naman kami marunong mag-camping noon. Nag-rent kami ng kubo kasama yung mga bata. At nag-enjoy sila dyan sa lawa, man-made na lawa nila. Pwedeng mag-fishing kasi dyan, pwedeng magbalsa at magbangka. Ang offer nila dito, ganyan. Tapos may mga pools sila. Ang kanilang swimming pools ay natural fresh water. Kaya walang chlorine. Kaya sila dinadayo. Affordability, yes. Affordable siya dahil 250 lang ang entrance fee nila sa overnight. And then, ang 10 pitching nila ay 50 pesos lang. Yun ang reasonable na presyo sa 10 pitching. Hindi katulad ng iba na parang ang 10 pitching nila ay parang hotel na ang tutulugan mo. Yan, ito ang view niya pag nandito ka sa ibabaw. Revisit namin ito nung araw kasi counting espasyo lang ang available nila dito para mag 10 pitching. Banda rito lang sa kabila. Yan. Sa side na to, ito yung area naman dito sa kabila. Halos puno na siya para sa tent pitching. Maraming nag-tent ngayon. Maraming guests sila na campers. May mga kubo rin para sa glamping. Ang kagandahan dito, may sariling swimming pool doon na hiwalay para sa mga campers. Tapos provided lagi yung washing area, yung CR. Yun, nakakatuwa. Yan. At ang higit pa doon sa nakakatuwa, ang may-ari ng campsite na to ay talagang sinisikap niya na ang bawat area ay mapaglatagan ng tent. May latagan ng tent. Inaano talaga nila na pina-flatten nila yung area. Yan akit tayo, tingnan natin sa taas. Kanina kasi may nagpapatugtog. Yan. Yan, space yan para sa tent pitching.
pwede mag pitch ng tent dyan. Mga eksakto lang din. Ayan. Ito yun, itong space na to ay pina-flatten talaga nila. Kahit pa paano, makakapaglatag ka ng tent. Doon ay flatten din yung iba. Tapos sa pinakadulo, kaduluduluhan, mayroong CR. Ayan. At may washing area na abundant talaga yung water supply nila. Fresh water. Bukal, kumbaga. Ayan. Dito kami nakapag-tent nakapag-pitch ng tent sa lugar na to. Eksakto lang din. May hangin, yan, sakto lang din. Amenities, yun nga yun, na pwede kang magbangka dyan, mamingwit ka, babayaran mo na lang yung mahuli mong tilapia. And then, yun, swimming. Yun, mga pwedeng gawin dito. Karamihan sa pumupunta dito yung mga parang regular customers na nila, regular na guest nila. Dahil akit ka lang, mag-pitch ka ng tent, mag-enjoy ka na. Ganun ka simple lang dito. Accessibility, kayang-kaya naman mapuntahan dahil kaya ng motor eh. Yung hospitality nila ay medyo mababa kung i-rate ko dahil sana isasuggest ko na yung ibang mga staff nila ay tumulong sa paghakot kahit na may bayaran na lang. Wala kumbaga ang parking mo nasa labas, ikaw maghahakot ng mga sarili mong gamit. Walang tutulong sa iyo. Ayan. Yung staff nila ay ang mga work talaga nila ay pang campsite lang talaga. Na kung maaari sana kahit papaano yung mga guest nila ay tulungan nila, lalo na yung iba, lalo na yung mga babae bubuhat ng mabibigat, sana matulungan nila. And then campsite view, the best. Kita mo yung bundok. Ayan, nag-pitch ka dito, pwede ka rin mag-pitch malapit sa pool, malapit sa lake. Maraming area na pwedeng tayuan ng tent. Mamimili ka hindi yung ililimit ka. Pagpunta mo, bahala ka saan ka mag-pitch ng tent kung saan mo gusto. And then experience, campsite experience, the best. Dahil nasulit namin, nag-swimming kami, nakapag-fishing kami kahit pa paano. Wala man kami nahuli. Yun. Hindi kasi namin alam kung anong pain talaga sa tilapia. Nga lang, ang isang negative side nito dahil ang katabi nito ay isang resort din. Sa kabilang resort, may mga nagbi-video okay. Ayun ang problema. Medyo maingay ang pagdoon ka banda sa baba. Pero dito sa campsite area sa taas, mahinang-mahina na ang sounds na maririnig mo. So far, ang mga nakasama namin dito na nag-camping overnight ay campers talaga dahil hindi naman sila nagpapatugtog. Ito yung isang area ng campsite. Ang Camp 5 yata ito. May sariling mga facilities, may CR, may lababo, at may mga kubo rin for glamping. Yan, at may hiwalay na swimming pool.
dagat-dagatan, ang water nila dito, walang problema. Kaya lang, kung medyo maselan ka, pwede kang bumili ng drinking water sa may labas lang ng campsite. Tapos, ang electricity nila rito ay meron silang solar sila. Tapos, ang internet, pwede kayong magpa-connect. 50 pesos for 8 hours. Then, for 24 hours ay 100 pesos. Tapos, ang mare-recommend ko rito ay wala. Ano i-recommend ko? Wala naman. Perfect ka halos Kasi maraming CR. Observation mo na lang. Ang observation ko lang dito, siguro dapat magkaroon talaga sila ng strict rule about quiet time. Kasi kahit na 2 AM na madaling araw, ang dami pang nag-iingay sa paligid. Kaya ang score na may bibigay namin ay 96%. Ito ay highly recommended namin sa mga motocampers at mga beginner na gusto ay mag-camping lang ng sakto lang. At ang moral lesson na natutunan namin sa campsite na ito ay tungkol sa regular. O karaniwan. If you want to become regular, you have to face first your irregularities. These irregularities are what makes you a better person. Most of the time, we are identified on what makes us differ from others. Hindi masyado kilala kung regular side lang ng pagkatao natin ang nakikita nila. Ang pagiging regular o karaniwan ay hindi masamang pagkilala kung sino tayo. Kapag naging irregular ang pagiging regular mo, iba na agad ang tingin sa'yo. Sa pagiging karaniwan mo, mas nagiging focus ka sa mga bagay na magbibigay ng peace of mind sa'yo. Masarap mabuhay na wala masyadong iniisip na komplikadong bagay. Kung papipiliin tayo sa hugis ng mundo na gusto natin, mas marami ang pipili sa hugis na binubuo ng pare-parehong sukat. Sapagkat walang mapapansin sa atin na tayo ay may kulang o may labis. At may iilan na pinipili ang makita ang sarili na hindi makabuo ng hugis na pinapangarap, sapagkat hindi natin makita ang mga bagay na mayroon tayo. Hindi natin mapagdugtong ang mga bahagi na may putol sa ating buhay. At higit sa lahat, napakalungkot ang makita ang ating sarili na bumubuo ng isang hugis na hindi sigurado. Marahil sa ganitong buhay, mas marami tayong natatagpuan na baka sakali. Hindi man tayo sigurado, lakas loob tayong susugal. Hindi man nila mapansin ang hugis na binubuo natin, mas pinili natin ito dahil ayaw natin sumunod sa hugis ng karaniwan. Yan po ang moral lesson na natutunan namin sa campsite na ito. Maraming salamat sa aming mga subscribers at mga viewers. Abangan niyo pa po ang susunod na campsite review na aming gagawin. Maraming salamat po. Kaya naman, Let's get closer to nature. Let's camp! May bayabas dito. Swerte. Yan, may bunga. Pero parang tinukaan na ng ibon. Yan ang hinog. Kunin natin. Uy. Ito ka ng ibon. Sayang. Sa ibon na to. Doon sa taas mayroon pa. Pwede ba akyatin to? Ayan, maswerte tayo dahil isa sa kamag-anak ng may-ari ay nandito. ang daming campsite. Ano ang masasabi mo at marirecommend? Paano ba? Masaya ako na masaya kayo. Ngayon, tatanungin nyo kung ilang campsite nyo to. Pang 46 to dito sa Tanay.
Bali, sa iba, ipapasyal ko rin kasi ibang spot na pwede nyo pag-spotan dito. Subscribe lang sa DN Rhea channel. Campsite review. Siyempre, yung heart. Halimbawa, sawi ka. Pwede ka mag-camping dito. Ayan. Pagka ano ka, Pag in love ka, pwede ka rin mag-camping. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry